Napansin niyo din po ba si Boss Jewel? Tahimik din po si Boss Jewel, ah. Dehis din po masyadong nagsasalita si Boss Jewel, mga kababayan, ah. Oo. Ang huli kong nakita yung siya, nandoon sa entablado ng GAIL. 'Di ba? Yun yung huli kong nakita, 'no? Nagsasalita doon sa JIL, mga kababayan. At ang sabi nga nung tatay nung, kanyang airpot, "Mga bata, 'no, baka hindi niyo kilala ang mga lawyer namin. Hahabulin kayo ng mga lawyer namin." Ngayon eto merong sinasabi po si Ombudsman Remulla patungkol po doon sa lawyer ni Boss Jewel Villanueva, mga bossing. Oh, Now that Mr. Hernandez Alcantara or Mendoza gusto ng ayaw na makipagtulungan. Meron na bang ganun? Dan, walang gano'n. walang ayaw na makipagtulungan. No, sabi. Ano lang yan, inistin nga yan ni Moniz Guerra, lawyer ni Jovel Villanueva. Oh. Kumbaga parang ang ibig mo bang sabihin niyan, sir, Ombudsman Boying Remulla ay pinapaikot na kayo, no? Kung saan makakakuha sila ng maganda. O kumbaga, sige, wala na, hindi na kami makikipagtulungan diyan, bahala kayo. No, pero ang totoo, kumukuha lang ng magandang tiyempo at kumukuha lang nung magandang katatayuan nila. Oo nga, kay Quezon at Bongo, tahimik na. Etong kay Jewel Villanueva, ayan, tuloy-tuloy pa din, mga kababayan. Siyempre, trying to get a good deal for Jovel siguro. Ito, si Senator Jovel Villanueva. Ito si Moniz Guerra. Pero, sabi ko nga, lahat state witness? Ano yun? Di wala na tayo ikukulong. Wala na. Ako po. So, ibig sabihin, humihingi si Boss Jewel Villanueva ng pagkakataon na sumailalim siya bilang maging state witness ng ating bayan. Lahat na lang po. Totoo nga naman. Ano yun? Lahat state witness. No? Lahat sila yung mga bossing. Ang kailangan lang maging state witness yung pinaka-least, no? At yung pinaka kakaunti ang naging partisipasyon pero madaming nalalaman. Yung kakaunti lang yung pinakinabangan pero madaming nalalaman. Yun ang posible at nakikipagtulungan ho talaga, no? Pero yung kagaya ng mga bata ni Rodante Marcoleta ni ayaw makipagtulungan. Bakit? Pati ho yung pagbabalik o pagsusuoli ng pera, ayaw nila. Tanggi sila ng tanggi. Tapos gusto na maging parte ng state witness. Akalain mo yun? Sila Alcantara, etong sila Yusek Bernardo, mga nagsauli ng mga pera. Kasama ho yan para mapatunayan o para ipaalam mo talaga na ako ay sincere na sumali o maging o makipagtulungan at isauli yung aking mga nakulimbat. Kasama ho yan, mga kababayan. Pero kung yung pagsasauli pa lang nung iyong mga nakulimbat, di umano, ayaw mo na, sorry. Hindi kayo kasama sa state witness. Di po ba? Pagkakaintindi ko ho dito sa sinasabi ni Ombudsman Remulla, pati yung kampo ni Joel Villanueva, gustong maging state witness. Ay, mukhang sa pagkakaintindi ko din ho, mga kababayan, si Ombudsman Remulla, mukhang basang-basa yung pagkilos at kilosan nila. Di ba? Tayong pananagutin? Hindi ganun ang batas. Ang batas, hanapin mo talaga yung pwede mo talaga panagutin, di ba? Totoo ho yan, mga bossing. Ngayon, dati hindi mga kilala, ngayon state witness na ang nais. Di ho ba? Kailangan ho talaga may mga mapanagot dito. Although, madami po sa mga kababayan natin yung naiinip. No? Intindihin na lang po natin, mga kababayan, mga boss chief mo, sir. Bakit po? Mabigat na laban ho ito ng ating presidente ng gobyerno ng Pilipinas ho, mga kababayan. Napakabigat po. Dahil kapag ka ang nangyari, bara-bara, mabilisan yung mga pagkakaso dito sa mga ito, ang pwede pong kalabasan yan, mga boss chief mo, sir, maging basura lang po. Masayang po yung effort na mapapanagot po. No? Ngayon, ang kagandahan talagang inaalam nila, kinukuha yung mga
ebidensya, sinisilyaduhan ho yung mga pwedeng lusutan ng mga butas at mabutasan itong mga ito upang sa ganon hindi po masayang mga kababayan yung effort ng gobyerno. Wala po tayong magagawa eh. Ang presidente po natin mga bossing ay hindi lumalabag sa karapatang pantao. No? Sinusunod lahat ng legal mga kababayan. Kaya nga nagtatanong ako eh. Meron pang mga grupo na nagsusulong na ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Ano yan? Nagpapatawa kayo? O mamaya ho natin pag-usapan yan mga bossing. O pumunta muna tayo doon sa isa sa mga nagpapa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong iba kundi sino, mga bossing? Eh yung lagi pong nagngangangaw at lagi pong nagiiyak doon sa kanya mga press conference. Oh, Nung in-offer yung posisyon, ayan na. Alam nyo mga kababayan, itong si Chavit Singson sandamakmak na po yata ang iniimbento. Sabi ni Jong C. Yalapan, Congressman Jet Nisay, mamaya natin pag-uusapan yan. Alam nyo ho, ang pansin ko dito kay Manong Chavit Singson, mga kababayan, lahat, inventor ba to? Dinaig ho yata ito, sila Nikola Tesla, ata ito tawag dito, dinaig ho yata ito, sila Galileo Galilei, sila Thomas Edison, lahat to, magaling mag-imbento. Itong si Luis Chavit Singson, mga kababayan, para lang po mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos at yung mga humaharang sa kanya, no, at kumakalaban sa kanya ay iimbentuhan ng kung ano-ano. Ngayon pakinggan nyo ho, may sinasabi ito si Luis Chavit Singson patungkol ho kay Atty. Claire Castro. Pakinggan nyo ho meron pang nalalaman, 2.4 billion ang kanilang pondo. Sabi, tapos mukhang ang pagkakaintindi ko ay mapupunta kay Atty. Claire Castro, hiwalay pa yung sweldo. Aba. Sige, pakinig mo na nga sa kanila, Chavit. nung in-offer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion. Nung inoffer daw yung posisyon kay Atty. Claire Castro, may budget daw po sila na 2.4 billion daw ho, mga kababayan. Ito na naman si Chavit eh. Tatraduin na naman tayo nito. Sasabihin, kagaya lang din ho ito, mga Boss Chief Amoser, nung pinapakalat ni Chavit Singson na meron akong ebidensya kay Bongbong Marcos. Meron akong ito. No? Pasalamat. Sabi pa, pasalamat nga siya, hindi ko nilabas or whatever or kung ano naman eh. Di ba?